Ayan, another good news na naman po na gusto kong i-share dahil ito yung isa sa pinagkait ng dating administrasyon. Pinagkait po na mai-scrutinize, na mai-check ng taong bayan ang mga salain ng mga hinalal nating politiko. At ngayon nga po, syempre, dahil ang Pangulo natin ay galit sa mga korap at gustong mabago nga yung proseso, di ba? Gagawin na pong public ang salin ng bawat politiko. O, diba? Isa sa mga good news yan. Ito yung, kumbaga, pinagkait sa atin eh. Kung matatandaan nyo, yung dating ombudsman na nasa Duterte administration, siya po yung parang nagpabawal na maisa publiko, kumbaga, mas scrutinize na mga kababayan nating Pilipino, ang mga salin ng mga hinalal nila. So, dito pa lang, syempre, diba, mapapaisip ka, syempre, kung walang tinatago, bakit kailangan mong baguhin yung sistema? Bakit bawal i-scrutinize, bakit bawal magtanong or malaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung records no ng salin nga ng ating mga hinalal na politiko. Kasi dito malalaman natin kung alam nyo na korap, may mga kickback, may mga binubulsa, itong mga sinuportahan natin na politiko, dito malalaman natin kung totoo ba sila talaga sa sinumpaan nila na para sa Pilipino sila at hindi para sa pera ng taong bayan. Siyempre, isa lang naman ang layunin talaga ng pamahalaan na maprotektahan ang tiwala ng taong bayan. Siyempre, in terms of tiwala, dito kasi nga, sabi ko nga kanina, malalaman natin kung sino yung mga kumikikback dyan, yung mga nagbubulsa dyan, di ba? Sobrang daling matrace, sobrang madaling malaman dahil nga makikita mo yung mga data kung saan galing yung mga yung kung ano ba yung mga pagmamay-ari nila, mga properties nila, saan galing, doon makikita mo talaga lahat. Kaya nga itong si President Bongbong Marcos, hindi to nag-atubili na ihayag yung gusto niya, sabihin na siya mismo, okay sa kanya na busisiin, alamin, tignan, scrutinize, kumbaga, yung salin niya. Diba? Para makita ng mga kababayan natin. Diba? Maging aware sila, malaman nila kung ano-ano ba yung mga, kasi nakalagay doon yung mga properties, yung pera, syempre. Tapos, kailan ba sila nagkaganto? Makikita mo kasi, madaling makikita kung biglang yaman ba. Diba? Doon pa lang makikita mo na, malalaman mo na, at syempre, mapapaisip ka na saan galing, doon na magsisimula yun. Kaya napaka-importante talaga na maging bukas ulit sa publiko itong mga salin ng mga hinalal natin para malaman natin kung totoo ba, true to their words ba na nagsiservisyo sila ng tapat. Diba? Kasi sabi ko nga kanina, magugulat ka bakit biglang ipinagbawal scrutinize. Diba? Ito yung pinagdamot nga ng nagdaang administrasyon na ngayon ay binibigay na ulit ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging bukas na ito. Sana nga hindi lang nitong administrasyon, sana yung previous administration din. Diba, kung possible na makita, na mabuksan, para itong mga nagpapanggap na makapilipino, malaman talaga natin kung totoo bang makapilipino sila. Kasi ito talaga yung susi Ito yung magiging susi para malaman natin kung sino yung mga may kickback dyan, kung sino yung mga bumubulsa dyan. Kung yung mga yan na nagpapanggap na mahal ang Pilipino, mahal ang Pilipinas para sa Pilipinas, totoong yun talaga yung pinaglalaban nila. Diba? Or dahil may mga pinagtatakpan sila, dahil takot silang malaman ng mga supporters nila ng taong bayan. Ganito pala kalaki yung nakickback nila. Tandaan nyo po na ang salin ay katibayan na lubos na ibinabalik sa taong bayan ang tiwalang pinagkaloob sa bawat kawani ng gobyerno. Ito po yung bagay na isasa talaga ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla. Biruin nyo, nagagalit pa yan sila na si Ombudsman Remulla daw yung nagiging bagong ombudsman. Kung sila daw yung presidente, hindi nila ihahalal, no? Bilang hindi nila pipiliin bilang bagong ombudsman si Remulla. Isa lang naman yan It's either may natatakot ka na baka may malaman, no? May maisiwalat at ikasira mo. Yun lang yan. Wala nang iba. Kaya tandaan nyo na ang salin, tatanggalin na po ang restriction. Ito yung bagay na, kumbaga magiging bukas na siya sa publiko. Ito yung bagay na ipinagkait ng dating ombudsman, no? Na si dating ombudsman Martires.
Kaya again, mga kababayan, bukas na po sa publiko ang salain ng bawat kawani ng gobyerno. Dito makikita nyo po ang lahat-lahat ng mga ari-arian nila, yung mga net worth nila. So, syempre, good job dyan. Sana patuloy na gawin ng mga bawat hinala ng gobyerno. Kagaya nga nitong hakbang na ginawa ni Ombudsman Remulla. Biruin mo, nakakailang araw pa lang siya, di ba? Grabe na yung, kumbaga yung dedikasyon niya talaga. Di ba? 100% kung ano yung sinabi ng Pangulo, action kagad. So, kudos ako dito sa mga kawani ng gobyerno na gustong maibalik yung tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan.